para mabilis tayo Okay. So, good evening and good morning. Thank you po sa mga nag-heart sa atin, ano? Thank you po sa mga nag-follow sa atin. And dito po si Sir Taco ninyo, nagtuturo ngayon ng math. Yeah. So, let's start our lesson, no? Kahit madaling araw na. Let's have our lesson. Okay, radical. Radical notation, no? Pag sinabi natin radical notation, ito yung roots, no? Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Good morning, good morning, good morning. Okay? So, sabi natin, radical notation, ito yung parang kung natatandaan nyo, square root, cube root, fourth root, ito yun, no? So, meron tayong form na dinadenote down natin yung square root ng ganyan. Okay, so tawag natin yan square root of x. Tapos meron naman tayong tinatawag na cube root of x. Okay? So, dito sa example natin, square root of 9. Ano yung square root ng 9? Alam natin yan ay 3. No? So, ano daw yung pinag-multiply mo na parehong number na makukuha mo is 9. So, 3 yun. No? Pag pinag-multiply mo ng yung 3, nasa sarili niya, makakakuha ka ng 9. So, pagka square root naman natin, ano naman yung pinanggalingan nung 9? Okay? So, radical refers to square root, cube root, or any higher root. The most common radical is square root. Okay, so, dito tayo sa ating, given. Okay? Meron tayong tinatawag na square root, yung square root nga nung x. Okay? So, dito, pag wala tayong nakuha dito na number, wala nakasulat, yan ay 2. Ang tawag natin sa 2 is index. Na index yan. Tapos meron naman si x na invisible na exponent niya dyan na 1. No, ang magiging exponent dyan ni x dahil may index ka na 2, ang magiging exponent niya is x raised to 1/2. Thank you po sa mga nag-follow sa atin na kahit gabing-gabi na. Thank you po. Okay? So tawag natin dyan, index to naman tinatawag natin x na base. Okay? So ang magiging square root ng x is pag in-exponent mo siya, pag ginawa mo siyang fractional exponent, yun ay x raised to 1/2. Thank you. And dito naman, pag square root ng 56, wala tayong sakto. No? Hindi sakto yung ating number. Hindi kagaya kunyari square root ng 9, may equal tayo na tawag dito, na 3, di ba? Dito hindi sakto. Anong ginagawa natin pag hindi sakto? Kinukuha natin yung value na malapit sa kanya. So, example natin yan ganito. Pakinggan nyo mabuti, Saan malapit yung 56 na merong perfect root? Yung sinasabi natin perfect root, yun ay perfect square. Yun ay perfect square. Meron tayong tinatawag yan. So, 1. Ngayon ka lang hindi, ngayon lang tayo nag-start kasi bumiyahe pa ako. So, ito yung pina-perfect square natin. Ito yung mga number. Ito yung square niya. Wala pa eh. Ay, Sir Jomar, dito kayo kagabi Wala pa, ano pa lang tayo nga, ano na tayo ngayon linear. Kaso wala pa eh. Pangit mag-live pagka medyo sayang yan. Kanahilig sa sir. Kinder. Kinder pa lang, no? Kinder sa... Good evening, Ma'am G. No? Sensya na. Grabe, pagod na. Nagbiyahe ako ngayong gabi, no? Kaya gabing-gabi na tayo. Okay, so meron tayong perfect root. Pag yung 2, dapat tayo ngayon? 2 na? Wait ko sige, Sir Eko, no? Dapat na tayo ngayon, di ba? Function relation. Kaso, sabi ko baka hindi ko naabutin kasi baka wala na, baka natutulog ng ating mga students. Try ko, baka next month po yan, ma'am. Grade 9 po. Grade 9, grade 10, di ka? Parang sure eh. Okay? Tapos ito naman 3, niya is 9. Ngayon, kung titingnan natin, 4, 16, yung mga square nila, no? Okay, mahalaga pa naman to, sayang. Kaya binalikan ko na lang. Nalaktawan pala natin to eh. Wala tayo, ano yun? Fan affinity? Fan affinity? Hindi ko yan alam. Okay?
So kung titignan natin kung ano yung square root ng 56, pwede natin siyang kunin na naka-square root din. Pero pag kinuha natin siya ng mismong value niya, pag may decimal, ganito ginagawa natin. Tinan mo to, 7, yung square ng 7 is 49. Tapos si 56, si 8, 64. Ngayon, nasa pagitan siya, di ba? So, ang ginagawa natin dyan, itong value ni 56 daw na nasa pagitan ni 7 tsaka ni 8. Okay, ganito yung ginagawa natin para malaman natin yung value niya na meron decimal. So, square root daw ni 56 ay nasa pagitan ni 7 at tsaka ni 8. Ngayon, ang ginagawa natin dyan, nagka-trial and error tayo para malaman natin yung value ni 56 na merong decimal. Halimbawa, 7.1. Ang gagawin natin dyan, 7.1 times 7.1, makakakuha tayo ng value ng 1, tapos 7, dividing 49. 1, 4, 1, 0, 1, 5. Ayan. So, 50.41. Medyo malayo pa siya. So, ang gagawin natin, magta-trial tayo ng ibang decimal, no? Tapos, i-multiply natin. Sabihin natin 7.5 times 7.5. Nakikita ba? Okay. So, marami tayong turo dito about decimal. Ang madaliin lang natin kasi alauna na. 5, 2, okay. 7, 5, magiging 35, 37. 7 times 5, 35. 3, 52. Nakikita ba? Ito nga. Ayan. Ang sagot dyan ay 5, 2, 1, 6, and then 5. So, yung 7.5 daw, lumampas ka na sa value ng 56 kasi magiging 7.5 daw is 7.5 square daw is 56.25. So, ang gagawin natin, okay, 7.4, no? Kung 7.4 naman, try naman daw natin 7.4. 8, 2, 28, 30, 28, 2, 51. 8, 8, 4, 5. Tama ba? So, ganyan. Bali, ang pagitan ng value niya is 7.4 daw square is 54.88. Tapos, 7.5 square is equal to 56.25. So, nasa pagitan siya ni 7.4 tsaka 7.5. Ngayon, bakit natin kinukuha yan? Kasi minsan, ang ginagawa sa atin, hindi tayo pinapagamit ng calcu. Tsaka kung nakikita nyo sa mga viral na videos, ang ginagawa nila is, yung mga bata, marunong silang magkuha ng square root. Diba? Yung parang, yung may bata yun eh. Parang napanood ko na parang meron silang ganon. Tapos pinapakita, paano nyo nakukuha yun, no? So, pagka sakto kasi, pag perfect square, ang nangyayari doon is minimemorize. Pero pagka ganitong hindi sakto, yan, nag-trial and error tayo para makuha. Okay? So, meron tayong ibang rule naman dito sa radical, no? Bibilisan natin, pasadahan lang natin, ano? So, pagka meron ka dong value, halimbawa, product rule, no? Halimbawa, square root ng 6 times 5, pwede mo daw siyang paghiwalayin, magiging square root ng 6 times square root ng 5. Pag ito, multiply, ha? Yan yung una nating rule. Okay? And then, next rule is quotient rule, no? Bibilisan lang natin, kasi parang napag-aralan na natin, may mga manual technique with higher accuracy para sa paghanap ng root. Ayun yata yung sir sa'yo, no? Yun yata yung pinaka, nun. Kasi ang gagawin mo doon, kunyari, diba, kanina 7.4, tas 7.5. Ang gagawin mo dyan, magta-try ka naman ng, nasa pagitan ng 7.4, 7.5, gagawin mo 7.45, ganyan. Kasi parang ito, 7.40, ito 7.50. Tapos ito naman yung multiply mo. Hanggang sa makuha natin na makuha yung decimal point, no? Ayun yung parang magiging accurate na siya pa isa-isa. Hindi ko lang alam kung ano yung ibang technique doon, pero yan yung medyo gamay ko na rule doon para marami tayong makuha na decimal. Okay, quotient rule naman, pag sinabi natin na quotient rule, ganito daw yun.
Halimbawa, meron kang 6 over 5, pwede daw natin paghiwalayin at magiging square root of 5. Basta, pareho lang yung kanilang index. Let's say, cube root. Magiging cube root to, magiging cube root. Okay? Next. Ito naman, parang square root, ano ba? A, tapos meron ka ditong N, tapos meron ka naka-raise ka naman ng M. So, itong ginagawa natin dito is, itong M, ito yung magiging parang numerator ng exponent mo, ito naman yung denominator. Okay? Ganyan lang kadali yun na pasadahan lang natin ito kasi madali lang naman siya. Pero sayang kasi yung lesson, ano, kung malalaktawan natin. Tapos ito naman, a squared times b. Dahil meron kang to dito, ang ginagawa natin dyan, itong 2 na to na invisible dito, i-divide natin sa kanila yon, no? So parang ganito nangyayari dyan. May 2 ka dito, meron ka dyan, 2, tapos ito naman, may invisible ka na 1 dito. Ngayon, i-divide mo yung mga exponent yan. Ang mangyayari dyan, parang ganito. A raised to 2 over 2, tapos b raised to 1. Okay? 1 half pala, 1 half. Ngayon, ito, makakalabas na sa kulungan niya. Okay? Dahil 2 over 2 is 1, no? Mangyayari dyan, ito, magiging 1 na lang, di ba? Ito naman, pag 1 half pa rin siya, hindi pa rin siya makakatakas, no? Dahil nga, ay fraction yung kanyang exponent. So, ganyan lang siya. Okay? So, next, adding and subtracting radicals. Okay? Ngayon, pag meron tayong addition, no, pwede lang tayong mag-add kung yung radical nila is pareho. Kunyari, yan. Or something na pwede nating i-simplify. Halimbawa, ito kasi ginawa natin dito, dahil pareho yung kanilang radical or yung variable nila, variable din yan no? Ito, yung pinagsama natin, no? Parang, magiging A plus B, and then, dahil nga pareho naman sila nito, parang ganito yan. Okay? Then next, tayo sa quiz kasi gusto ko yung quiz. Okay? Pag minumultiply naman natin, yung mga nasa loob, parang ganito lang yan. 5 times 1, 2, 5. So, imumultiply mo daw yung nasa loob. Ang magiging sagot natin dyan is ilan ba? 125 times 5. 5, 2 magiging 10, 2, 1, 625, no? And square root ng 625. Yung nasa loob, no? Basta pareho yung kanilang index, which is 2 dito, no? Okay? So, ang square root ng 625 is, alam naman natin na 25. Dahil perfect yan, ano? Next. Ito, yung pinaka essential dito is yung rationalizing the denominator. Bakit essential to? Kasi, hindi tayo tumatanggap ng merong denominator na nakaganito. Naka-radical. So, ang ginagawa natin, i-multiply natin siya para maging rational siya, no? Multiply mo siya sa baba. Siyempre, yung taas kailangan ganoon din. No? So kasi bakit natin nira-rationalize para lang walang walang denominator na radical. Paano natin ginagawa 'yon? Itong square root of a over square root ng a, kung iisipin mo, 1 lang din naman yan, no? So, parang wala ka namang ginawa dun sa equation. Pero, ang magiging epekto kasi nito dito sa natin, sa expression natin is, magiging positive na, or magiging rational na yung ating ilalim, yung denominator natin. So, pag pinag-multiply natin yan, 1 times square root ng a, yung numerator natin, magiging square root ng a, tapos ito naman, 8 times square root ng a times square root ng a, magiging whole number na letter A, no? So magiging A na lang siya. Bakit ganyan pwede, but eto hindi pwede? Kasi nasa taas na yung ating radical. Okay? Pag nasa may baba, nasa denominator, hindi pwede. Kailangan natin siyang i-rationalize.
Okay? Next. Ito, nested. Tinatawag natin na nested yung para siyang nest, no? Parang pumatong yung square root. So, ano natin ito? Square root ng square root is square root ng x is x raised to 1/4. Bakit? Kasi, tingnan natin dito, ito munang unang square root. No? Kunyari yan, isi-simplify natin yan. Di ba sinasabi nga natin, yung square root ng x is, sinasabi natin na x raised to 1/2. Very good, no? Ano pa niya? Underscore DMB. Okay? And then, ginawa natin yun. Bakit naging ganyan? Kasi may invisible na 1 dito, may invisible na 2. Ngayon, itong index niya na tinatawag, yun yung magiging denominator natin. May tanong po, gumagalaw ba ang bibig? Ha? May tanong po ako, gumagalaw ba ang bibig ng aso pag nagbabasa ito? Hindi ko alam eh. Hindi ko sure. Arthur yan. Ano, bakit may invisible? Invisible. Yan, the sherb. Tingnan natin kung makakapag-ano si Dazon. Kung gumagalaw ba ang daliri kung sakali mang nagtatype ano. Yan. May invisible talaga yan, di ba? May invisible na exponent to. Ito naman, meron namang invisible na index. Yung pag-square root, automatic kasi pag-square root, may 2 na yan dito, no? So, ito yung magiging ating numerator. Ito naman yung ating magiging denominator. Ngayon, kung i-square root ulit natin yan, di ba, ito na yan, no? Yung una, x raised to 1/2 na. Okay? Ngayon, meron ulit siya dito na invisible na 2. Meron ka ulit invisible na 2 dyan, di ba? Tapos ito, no, ito siya. Gagawin natin dyan, parang ano yan, x raised to 1/2. Ito yung magiging numerator, itong 1/2. Tapos ito naman yung magiging denominator niya. So, parang ganyan yon. Okay? So, ang mangyayari dyan, di ba ang ginagawa natin, pag ito, 1/2 divided by 2, no? Divided by 2 yan. Divided by 2. Ang ginagawa natin, etong 2, nire-reciprocal natin, no? Para maging multiply. Sorry. So, magiging sagot doon is 1/4. Okay? So, magiging exponent ni x is 1/4. CE po. Sir Potato. Okay? So, ito na yung ating kung bakit naging ganun. Okay? Let's move on to our quiz, no? Let's go. Okay, good evening everyone, no? Sensya na, medyo gabing-gabi na, alauna na, no? Pero, onti lang naman yung ating quiz for tonight. Okay? Letter C. Sino nga yun si Arthur? Bago yun si Arthur ba? Bago yun si Sir Arthur? Bago. Welcome, ano? Papi JMNG. Uy, Sir Pao! Good evening! Nakita ko na. Sorry, no? Alauna naman tayo. Letter A. Nakita ko dito sa dito sa nilagay ko, effective pala to. Yung mga, ito, nakikita nyo ba? Ito, nasa pagitan ng YouTube tsaka nitong Help Me Get 1,000, Uy! Si Ramel, andyan pala, Ma'am G na dyan. Sorry, no? Dapat talaga tayo eh. Ngayon lang, first question pa lang ng quiz natin, Dapat talaga tayo ngayon, yung relation tsaka function. Kaso baka kasi wala ng tao. Siya launa na, bumiyaya ko talaga. Hey, good evening, Mamekas boyfriend, BF, Uy, di ba, ang daming present pa pala. Ba't pala na tayo eh. Akala ko kasi tulog na kayo. No? So, kaya minamadali ko din yung pagle-lesson, no? Anong sagutan na natin at para mabilis tayong pagpahinga na, Bukas promise,
Hindi ako babiyahe. Makapagana na tayo. Si Yarn. Asan yung kanina? Hindi na siguro makapag-reply yun. No? Saan na yun? Sabi niya. May tanong po ako, gumagalaw ba ang bibig ng aso pag nagbabasa? Hindi ko alam. Ipalatam. Okay, let's answer this one. Okay. Pag ganito, ano mga sagot? May mga sagot ba tayo? Sir Charles, letter, mali ako kanina, letter A. Sir Romel A. C. Okay, madali lang siya, no? Okay, so ang ginagawa natin dito, square root ng 72. Pag sinisimplify natin to, kunyari hindi natin alam kung ano talaga yung number niya. Both C and A, pareho ba? C and A. Meron ba? Sir Graves? Aming. Okay? So, ginagawa natin dyan, kung hindi natin alam kung paano yung gagawin natin, is kailangan, i-ano natin siya, ipa-factor natin. No? Pag binactor natin yan, parang ganito yon. No? So, kung dyan pa lang, nag-factor tayo, parang prime factorization. No? Kasi pag pin-prime factorization natin siya, doon tayo makakakuha ng, ano yung makakuha natin doon? Yung mga numbers natin na naka-exponent. No? So, dito pa lang, nung, pinrime factor natin nga sa 2 tsaka 26, itong 2 tsaka 36. Itong 36 kasi alam naman natin na yung 6 squared yan, tama ba? So dito pa lang stop na tayo, no? So ipalitan na natin siya ng ganito. Okay, so 2 times 36. Ganyan ano natin na multiply tuldok na lang, no? Tapos ang gagawin natin itong 2, itong 36, gagawin na natin palang ano, nakaganitong form. Okay? Ngayon, titingnan natin yung exponent. No? Paano natin ginagawa yan? Itong 2, lagyan natin ng exponent na 1. Ano sabi na? Ay, bumalik. Lumampas. Mapapactor pa yung 8 and ano. Sige, titingnan natin mamaya kung sino mas tama sa kanila, kung si ba or letter A. No? Ngayon, dahil nga square root yan, meron yung invisible na 2, diba? So, nilalagay natin yung 2. Ngayon, pwede natin silang ilagay dyan sa mga exponent na yan para maging, kunyari, ganito. 2, meron kang exponent na 1, ilalim mo yan. Tapos, ito namang 6, i-ano mo siya, ilaliman mo or lagyan mo ng denominator na 2. Ganyan siya pag isinulat. Ngayon, 2 divided by 2, makakakuha ka ng 1. No? So, ang mangyayari doon, kung kanina nandito si 6, makakalabas na siya. Anong exponent niya? Kung ano yung sagot dito. Kunyari, 2 divided by 2. So, 1. So, meron siyang invisible na 1. Ngayon, si 2 kasi, kumbaga, meron siyang ticket. No? Meron siyang ticket, hindi lang siya umabot. Oo yata. Junior high? Tama ko, junior high yata yun. Okay? Ngayon, itong si 2, hindi umabot yung ticket niya. Kasi 1 lang eh, no? So, hindi umabot. So, nagkaroon ka pa din ng, kailangan kasi makakakuha ka ng ano, makakakuha ka ng quotient. No, dito, sa exponent ni 6, meron kang 2 divided by 2, parang ganito yon. 2 divided by 2, makakakuha ka ng quotient na 1, no? Ang remainder mo, 0. Dito naman sa exponent ni 2, parang 1 divided by 2, ang mangyayari doon is, wala kang nakuha, remainder 1 ka lang, no? Remainder 1 ka, wala kang nakuha ang quotient. Dito, meron ka nakuha. Kaya siya nakakuha ng exponent na 1. Dito, hindi siya makakalabas kasi hindi siya nakakuha. Napag-aralan na yun sa M. Oo yata. Okay? So, magiging sagot natin is 6 square root ng 2. Okay? Letter A. Bakit ito? Bakit ito hindi? Kasi simplify yung hinahanap natin, no? Pero kung wala nang ibang sagot, pwede naman to. No? Pero kasi kung papipiliin ako sa dalawa, kapag pinapasimplify sa atin, piliin nyo tong mas simplified form, which is letter A.
Pareho silang tama kasi ito naman is pagka itong 6 square root ng 2, tatanggalin mo, magiging 2 times 3. Ito, pag ibinalik mo siya dyan sa loob, no, magiging siyang 2 squared. Ito yon times 2, magiging 3 square root of 8. So, pareho lang sila. Pero ito is mas simplified form. Pero pareho silang tama, no? Next. Cube root of 54. Ay, ganun. Oo, kung nag-pandemic kayo nito, mahihirapan nga kayo, ano. Oo, nagkaroon nga ng learning gap. Ayan, sige, tama. Nasa tamang ano ka ng TikTok. Sorry. Yung mata ko, no? Ganito, nawawala yung mata ko eh. Hindi, ano tayo bukas? Yun nga, function. Gagawa ko ng magandang PowerPoint kasi magandang topic kasi yun. Yung function and relation kasi is hindi ko kasi alam yung ano nung math in a modern world eh. Uy, good evening Sir Kinos. Good evening. Sakto live si sir pa. Pinilit ko na lang talaga ngayon. Wala na talagang energy. Para si angry ko kasi nakita. Tama, mag-follow na kayo. What time mag-start? Good evening. No, tanda naman ako, nandito pa din kayo. Isiningit ko lang to kasi sabi ko baka wala nang manood ngayong umaga kasi ano, sa pasok natin ng radical. So, in case wala mang manood, ano, at least hindi siya nag-aanong nakaka-apekto sa mga ano, sa lesson natin. Usted ko po bukas. Uy, good luck, no? Ibig sabihin may mayaman to si Jules, no? Usually na. Let's answer this one. Usually 9 p.m. 3 days na tayong 12 eh. Okay? So, gagawin natin dito. Ano ba? Gagawin natin. Ito, ganito yan pag isinulat, no? Asset? Uy, may asset pa. Mag-a-asset pa pala kayo. Ateneo yung ibig sabihin ng asset, di ba? Good luck, no? Ateneo ang dream school ko dati. Dati lang, no? So, mahal pala. So, gawin natin, i-factor muna natin to, no? Magpa-prime factorization muna tayo dito. No? Kay 54. No? So, divide ko sa 2. Tapos, ano mangyayari dyan? Magiging 27. Ngayon, itong si 27, pwede kong i-divide ng 3. Tapos, magiging 9. 3 times 9, 27, di ba? Okay? Oblique at logarithm pa siya ng bukas, Sir Talk. So, wala pa tayo nun, ano, Sir J. Mag-take note ako katila. Tama yan, tama yung sabi ni Sir Pao, no? Recently lang, no? Pagka medyo alam nyo na, kasi, di ba, bumabiyahe ako pag wala tayo, nagbumabiyahe. Nagbubrum-brum ako kanina, paikot-ikot ako sa Maynila. Tapos pauwi ko, Commonwealth ang traffic, no? Sa mga dumadaan ng Commonwealth, alam nyo yan, ano? Sobrang traffic talaga. Sabi ko, abot pa ba ako? So, ang gagawin natin dyan, pag binrime factors natin yan, ito yon, no? So, parang 2 times 3 times 3 times 3. Ngayon, pagka ginawa natin tong exponent, ang mangyayari dyan, 2 times 3, ilan yan? 1, 2, 3. Ang exponent yan, 3. Okay, so pwede na natin palitan si 54. Ang gagawin natin is, cube root daw ni 2 times 3 raised to 3. Ngayon,
Ito isipin nyo na lang sa radical, ito, bantay yan, no? Yung cube root, bantay yan. Na kailangan, yung exponent mo, aabot ka ng 3, tapos makakalabas ka na. No? So, kung titingnan mo, ito, ano bang exponent nito dyan? Meron siyang invisible na 1. No? Aabot ba sa 3? Hindi. Ito na, quiz na to. Sir JB, ito na quiz natin. Ang sagot. Sorry, naisip ko na ako. Okay, ngayon titingnan mo. Ito yung bantay mo, ito yung ticket na kailangan mo. Uy, social mayaman to si Sir Jules. DLSU, tsaka Uste. Okay, ngayon, ito ba, kaya niya ba yan makapasok? Kasi para magiging ganito yan 2 raised to 1 over 3. Tapos ito naman, 3 raised to 3. Ganyan. Ngayon, si 3 kasi, exponent niya 3. So, makakalabas siya, no? Ilan yung magiging exponent niya? Kung titingnan mo, 3 divided by 3, magkakaroon siya ng exponent na 1. Okay? Ngayon, itong si 2, dahil 1 lang yung kanyang exponent, hindi siya makakalabas, may iwan siya dyan. Ay, hindi. Ngayon lang po, kakasimula lang natin. 30 minutes pa lang yung live natin. Pangalawang question pa lang ba? Pangalawa pa lang. So, yung sagot natin, ito, tanggalin mo ng invisible na yan para hindi tayo maguluhan. So, ang sagot natin, very good, no? 3 raised to... Ayan. Letter A, no? Very good na nakita ko yung mga sagot natin, letter A. Okay? Madali lang naman siya, no? Next. Simplify the expression 5 over square root of 3. Yung number po ba ng radicand, dapat yung magiging denominator. Ulit, yung number po ba ng radicand dapat yung magiging denominator? Ano ba ang radicand? Ito, di ba yung loob? Hindi. Yung index, no? Index, ang tawag natin dyan. Ano? Kung aling index natin, yun yung magiging, yun. Tama, Sir Pao, no? Index, no? Yung index, ito yung magiging ano natin. Yung magiging denominator. Okay? Tapos yung nasa loob, yun yung magiging ano natin. Numerator. Okay? Testingin nyo naman to. Ayan, index ang tawag natin. Ayan, paano daw yan? 5 over square root ng 3. Simplify the expression. Paano daw natin isi-simplify yan? Makakabutin nga tayo ng anong oras. Conjugate. Sir Derence Z. Conjugate ba yung gagawin natin dyan? Ano sagot? Okay nga. Ayusin nyo yung mga choices natin, no? 5 square root ng 3 over 3 to. Ito naman 15 square root ng 3 over 9. Tapos ito naman is 5 over square root ng 9. Ito naman is 3 square root of 5. Multiplied numerators namin by the square root of 3. O. A po sagot. 5 square root of 3. Okay. Hala, bakit di ko... Hala, baka... Alam nyo, kahapon, mayroong pinasa ata yung president is napirmahan niya yata yung... Pinasa lang sa akin ng kaibigan ko yun. About yun sa learning gap, which is... Aralo ba yun? Naano nyo ba yun? Yung pinirmahan kahapon, yung Aralo ba? Teka, ano ba yung sinabi ni ano kanina? Teka lang may make sure ko lang yung kung tama ba yung sinabi niya. Ayun, Aralo. Addresses, learning gap. Ayun. Kasi 'di ba, nagkaroon na tayo ng learning gap dahil nga doon ng pandemic. So kami doon tayo sa teaching industry, isa 'yun sa mga ina-address dahil nga nagkaroon nga ng malaking learning gap. So 'yun, nagkaroon ng aral law. So sa mga maglilet, papasok 'yan sa let nyo. Anuhin niyo 'yan, aral law.
addresses learning gap. Okay? Anong learning gap? Eh, yung mga hindi natutunan during pandemic since mahirap yung ating communication. Tapos na. Hindi nga, sa totoo lang, yung mga students natin, nagkaroon ng learning gap, no? Yung iba, syempre, yung pagbabasa, yung mga grade 1, grade 2 ng panahon na yun. And kasi yung time na dapat marunong ka na magbasa, di ba? Or nag-i-start magbasa, grade 1, grade 2, grade 3. So, nagkaroon ka ng medyo learning gap. Yung iba, mga umabot na ng grade 4, hindi pa sila natuto magbasa. So, yun. Ito yun, yung aral lo. Baka lang lumabas. Ano yan? NY. Anong NY? Okay? So, gagawin natin dito is multiply lang natin sila ng square root ng 3. Bakit square root ng 3? Kasi kailangan maging rational. Okay? Pag pinag-multiply natin yan, ito, i-multiply mo dito, magiging 5 square root of 3. And then ito, magiging square root of 3 times square root of 3, magiging 3. So, sagot natin doon is letter A. Anong pinagkaiba niyan kay conjugate? Nawang ako sa professor namin dati sa high school na umabot ng college na walang tamang kundi. Oo, ganun ang mga next year. Ibig sabihin ng NY. Ayan, sige. Yun ang mahirap, makikita mo yun, mapapansin nyo yun sa mga students natin. Nagkaroon ng konting learning gap. Yung iba medyo malaki kasi foundation yung naapektuhan sa kanila. Yun nga, yung mga reading. Hindi, ang ibig sabihin ng conjugate is, ano bang conjugate? Conjugate ba yan kahit isa lang? Hindi ba ganito ang conjugate? Halimbawa, 5 over 1 plus square root of 2. Ngayon, ang mangyayari dyan is i-multiply mo ng 1, tapos yung kabaliktaran na sign nito, which is negative. Bakit natin minumultiply ng ganyan? Kasi parang 1 lang din naman yan, di ba? Ito, pag yung 1 minus square root of 2 divided by 1 minus square root of 2, parang 1 lang yan, di ba? So, parang 5 times 1, pareho lang naman. Pero kasi, dito sa conjugate, mangyari doon is parang malaking bagay yon kasi ayaw natin nakakakita ng square root or ng radical sa ilalim. Nahirapan sa algebra. Baliktad yata yung sign. Baliktad ba? Tama lang yan. Kasi pag minultiply mo to, ito, i-square mo to para magiging 1. Tapos, di ba pagka naalala nyo yun sa difference of squares, magiging minus yan. Tapos ito naman, anong square ng 1? 1. Anong square ng square root ng 2? 2. Di ba magiging ganyan yun? Tapos ito, parang i-distribute mo lang dyan. Ganyan, tama, So, ganyan. Ito, conjugate ba rin ba tawag kahit n lang? Alam ko conjugate na pagka ganito. Ito, hindi ko alam kung conjugate na pa rin ba yan. Hindi ko sigurado. Next. Square root ng 6 times square root ng 10. Rationalize lang yata yun. Square root ng 2 ay pwede. Ang square root ng 2 ay hindi 2. Square root of 15. Na? Alam niyo, ganito sana yung gagawin ko yan, Sir Pao, yan. SQRT na lang sana. Kaso naisip ko pa, paano ko ba isusulat yun? Merong equal value? Ang sagot. Multiply and simplify the expression. Hindi ito ako makatulog E? Okay, let's answer this one,
Okay? So, gagawin natin dyan, i-multiply muna natin sila, no? May dalawang process pala. Pwede natin i-multiply na yung loob. Pagka ganito, yung loob lang i-multiply natin, di ba? Magiging square root ng 60. Ito na yon. Ngayon, i-try muna natin kung kaya pa natin siyang ma-simplify. Kasi, ang tekniko dito, hindi ganito yung i-multiply mo agad. Siyang ginagawa ko, dito pa lang, pinafactor ko na. No? Ginagawa ko dyan ganito. Yung 6, gagawin ko na siya 2 times 3. Tapos ito naman is magiging 2 times 5. No? Para mas madali ko siyang makita. Kasi pag ganito, minsan, lumalaki yung number. Alam mo, nakatulala kasi ako. Antayin ko na lang kasi parang may lakad kasi sila mama. Gigising siya ng 3:30, 1:20 na. So, antayin ko na lang silang makago, no? Sige, tingnan natin mamaya, no? Hindi na lang naman to, mga nasa 5 item na lang. So, ang gagawin ko dyan kasi ganito. Tapos, ang gagawin ko dyan, ipagpaparis-paris ko lang, no? Pag pinagparis-paris ko yan, ito, magiging 2 squared na siya, no? 2 squared, tapos meron akong 3, meron akong 5. Bakit ko ginaganyan? Kasi para makita ko kung sino yung mga naka-square, sino yung mga hindi naka-square. Or meron ba tayong i-cube, mga ganon. Kasi ang technique ko lagi dyan, dito sa is ma-rationalize ko, rational, parang prime factorization ko, or makakakuha ako ng mga naka-square kung mga naka-cube, no? Ayun yung pinaka-aim natin dito. So since eto, naka-square na siya, pwede ko na siyang ilabas. Tapos matitira na lang 3 and 5. No? So, ganun yan. 2 square root of 15. Ngayon, kung ito yung technique natin na gagawin, yung multiply mo siya, gagawin natin, ipa-prime factor ko ulit yan. No? 2, 30, tapos 2, and then 15. Ngayon, itong 3, tsaka 5. No? So, ganun pa rin yung gagawin ko dyan. Ang mangyayari, magiging ganito pa din. So, ngayon, magiging ito daw is 2 times 2 times 3 times 5. Ito is ipapalitin ko, magiging 2 squared, 3, and 5. Tapos sila lahat ngayon. Titingnan ko na kung sino yung mga makakalaya sa kanila dahil meron ako bantay na to dito. Etong si 2 makakalaya siya. Ano exponent niya? 1. Ito, hindi sila makakalaya, no? Kasi 1 lang ang exponent nila. Tapos 2 square root of 15. Ngayon, wala tayong sagot dito, no? Kung nakikita nyo, wala sa choices. Pagtsagaan na lang natin letter A. Kung wala, letter E tayo. 2 square root of 15. Na? Ask ka lang, pwede po ba mag-solve? Po ba solve yung math ko? Ano yan? Sir, ask ko lang po, pwede po ba solve yung math ko? Ano yan? Assignment? Hindi tayo nag-solve ng assignment eh. Pero kung related naman dito, pwede naman natin sagutan. Kung sumaktong topic. 4 square root of 5 plus 3 square root of 5. Ano isa sa rule analytic geometry po kailan? Wala pa. Try ko sana. Kailangan nga matapos eh. Teka. Pag nagkaroon ako ng isang araw na hindi ba biyahe, gagawin ko na yung lesson plan. Yung lesson natin ng lahat hanggang October matapos. No? Dami pa na yun. May ano pa to eh, alam ko eh. Meron ako ditong eh. Alam ko may arithmetic dito eh. Oh, meron pang roots dito oh. May matrix pa. 3 unknowns, ang dami pa pala. Well, kakayanin yan. Letter A madali lang na. Verifying trigonometric expression. Try ko sana next month na kung kakayanin natin na November. Okay? So, gagawin natin ito kasi at saka to pareho. Parang variable lang yan. So, kung pareho yan, pwede natin ipag-add to. No? Sa rule natin, magiging 7 square root of 5. Very good. Madaling lesson po sa number theory. Ayan, yan daw. Sabi ni Ma'am Bato, Sir Yang. Sir Yang. Yan. Si Sir Yang ang magsasagot. Hindi kasi tayo nagsasagot ng assignment dito, ano?
Ayoko naman na pagka sabihin nyo ng mga teacher ninyo, ba't pinasagutan mo yan doon kay Sir Tokwan? Hindi tayo nagsagot dito, no? Pag related, pwede. Madaling lesson po sa number theory. Ano man ang lesson? Number theory? Integral? Wala pa tayo integral eh. Ito. Sige nga. Ito pinakamahirap para sa akin sa radical. Ano yung approximate value ng square? Ano ng number theory? Sige nga, anong approximate value ng square root ng 75? Sir Pin, good morning. Kakasimula lang, no? 47 minutes pa lang. Tingnan ko yung number theory. Malawak, Sir Pao. Number theory. Ano bang sakop ng number theory? Topics yun. Number theory topics. Number theory topics. Combinatorics. Yun. Anong mga topics? Wala naman sinagot. Kasi 7 tumatakbo. Modular. Ang modular arithmetic ba yung modulo? Na-master ko lang yun na nagre-review na ako eh, itong modulo. No? I mean pagitan, okay? B, 8.6, B, 8.6, combinatorics. Itong modulo, parang ito, master ko itong modulo. Wala yata kami number theory ng college, pero yung nung review namin sa math majorship dito sa teaching sa LET, meron B pagka ni-round up. Okay, let's answer this one. So sabi ko nga, meron tayong technique dyan na ginagawa dahil nga meron naman tayong choices na 8. Kung wala tayong choices na 8, ang gagawin natin dyan, yung square root ng 75, gagawin natin, hahanapin natin, no? Halimbawa, 6 squared is 36, 7 squared is 49, and then 8 squared is 64, 9 squared is 81. No, so ang gagawin natin dyan is, dahil nga meron ka naman choices na 8, dito ka na magsimula sa 8. Tapos meron ka naman choices na 0.6, doon ka na mag-start, no? So ang gagawin mo, multiply ka. Medyo mahabang process to, no? Pero ipapagawa sa inyo to ng mga teacher ninyo, sigurado ako, pagka nagpunta na kayo ng radical. And ito yung isa sa mga pinakamahirap, no? Medyo boring na ano dito sa radical, no? Kasi magmumultiply ka na magmumultiply, no? 8, 4, 68 ba yan? 6, 9, 3, 1, 7, 70, ano pa? So, kung 87, 8.7, 9, 4, 56, 60, 56, 5, 64, 69, 9, 6, 5, 1, 7. So, nasa pagitan ni 8.6 and 8.7. Ngayon, para makuha natin kung ano ba sa kanilang dalawa, yung tamang sagot is, gawin natin 8.75. Kasi pag 8.75, ang mangyayari, magra-round up tayo. Ngayon naman, kung 8. Ba't 8.75? Mali. 8.65. Ano na? Ano sabi na? Ito. Teka. Nag-differential equation. Hindi pa eh. Closest perfect. Pwede rin dahil hindi naman sinabi na round up. Paano kaya nagawa nung trending bata yung about sa square root? Ang bilis sumagot.
Feeling ko, Ma'am G, ano yun? Yung una, memorization lang muna yun, yung mga perfect. And then, pagka may decimal, ewan ko, nang hindi ko alam. Pero kasi ganito talaga yun eh. Ano to, dati sa amin, grade 10. Anong grade? May shortcut po yata yung square root. Meron ba? 8.66, 8.65. O yun. Tama ba? 8.66. May rule pala dito, no? Without calculate yan, ha? Sige. Yung sagot natin, no? 8.66 ng... ayun na yung tamang sagot, 66.65. Ngayon, kung ayun na yung tamang sagot natin, 8.66, kung titingnan nyo dito sa mga choices natin, ano yung dapat natin magiging sagot? Siyempre, kung makikita mo yan, paano ka magra-round up kung meron kang isa lang, tens digit lang, no? Tens digit. Siyempre, ito, kailangan mo ng 2 decimal. No, kung 1 decimal yan, kailangan kukuha ka ng 2 decimal para makakuha mo to. Ano sagot natin? Siyempre, ito yung i-round up mo, magiging 8.7. Base dito sa hundreds. Ganyan yung spelling yan, ha? Place value. Letter B. Grade 6 lang to sa inyo. Last na tayo dyan, no? Wag yan. Gusto ko yung mahirap. Last na tayo dito sa problem na to. Sige nga. Sa MTAP, nakatawa naman. Meron pang MTAP ngayon. No? Alam mo kung bakit ako natutuwa dyan sa MTAP na yan? Kasi kami dati kasi, dalawa yung MTAP eh. MTAP na quiz B. Tapos merong MTAP na tuwing Sabado. Saturday class yung tawag yan, di ba? Advanced Saturday class. Ito kasi, ito yung kami, ipanilalaban kami, so quiz B kami, no? Itong MTAP, nung hindi pa ako panlaban, nagbabayad kami niyan. Wala nga kaming pera kasi interschool na quiz. Ayan yung interschool na quiz B. Yan nga yung umabot kami ng regional na team. No, may team kasi yan, no? Tapos ang alam mo, 'di ba tatluhan yan, no? May first year, second year, third year, tas fourth year. Sa first year, talo kami. Second year, sa buong Caloocan, third kami. And then sa third year, first kami. Team yan na, team. Alam mo kung sinong ka-team ko dyan? Kasi pag team, tatluhan. Yung top 1 ng buong NCR, ka-team ko. Tapos yung pang 9, ka-team ko din ng NCR. Ako wala. Wala akong top nun eh. Basta tatlo kami. Kasi puro kami sa Kalayaan galing. Alam mo, itong kaibigan ko na to, civil engineering din to. Bugbog lahat ng kabatch namin. Sino to si Heng? Nakilala. Hindi si Nico yan, yung susunod sa amin. Yung kami yung batch namin. Sino to si Heng? Kilala niyo si Nico. Yung isa babae. Dito sa amin, hindi puro kami lalaki. Si Dapal to. Binugbog niya lahat. No? Bugbog lahat sa kanya. Buong NCR. Grabe, sobrang proud namin dyan. 2000 ano kami? 2000, lumaban kami niyan. 2010. Lahat, buong NCR. Top 1 siya ng MTAP. Yan. Tapos si Ruiz naman, pang 9 naman. Redemption year namin yan eh. Kasi dito, tinawanan kami. Kasi pag third, yan ay bronze. Sabi nabihan kami ng isang school, kinakalawang yung medal namin. So dito, binugbog namin sila. Gold kami. Sa buong Kamanaba. Tapos syempre, nirepresent namin yung Kamanaba sa sectoral. Tapos sa regional. Yan. Siya. Sino ba ito? Ba't kilala niya doon? Ba't na kilala? Siya ito, papalo ko nga ito si ma'am. Taga dito to sa amin, ibig sabihin. Mr. Palengke. Kilala yung Mr. Sandagan. Principal na siya ngayon, ano.
Okay, let's answer this one. So, gagawin natin, 47, 47, 2007, ganyan, sir. 2007 ka ba, sir? Calabarzon. Wow. Okay, let's answer this one. So, meron naman tayong clue na 47, 47, 47, 47. So, ang gagawin natin dyan is mag-trial lang tayo ng isa, no? Gawin natin yung gitna na lang. Piliin mo na lang yung gitna. 5 na lang. May technique ba sa pag-multiply? Tama ba? 2256 47 times 48 25 Tama, no? Ano pinakasagot natin dyan? Nakalaban yung RMS. Oo, usually. Ramon Magsaysay High School. Diyan sa Cubao, sa gilid ng EDSA. Tsaka sa Manila. Ayun yung usual na kalaban namin eh. Ramon Magsaysay. Malakas yan. Meron kasi yung special math program eh. Kami wala. Normal na students lang kami dyan sa Kalayaan. Pero yung training namin matindi. Espanya. Yeah, kalaban namin din yan. Okay? Sagot natin letter. Mas tama ata pagka dito, no? 7-4. Huwag na multiply. Magkakalki na lang, no? Para mabilis. 47.4 times 7.4. Nasa pagitan nun. So, 74.5 na lang. Ayun. Basta nasa dyan. Sino ba si Ma'am Yang? Ay, kasok ni Ma'am. First time may magkakara sa akin. Na-joke lang. Sino ba si Ma'am Yang? Kasi kilala niya ako, no? Siguro mas lower year. Lower year siguro si Ma'am. Hindi, bibihira magkakara sa akin. 1 in a million lang. Simplify the expression. Talaga, Ma'am, sino ba ito si Ma'am Ying? Kailan si ano eh? Mr. Palengke daw si Sir Sandago. Teka ha. Titingnan natin yung si Ma'am dito sa aking stalking TikTok account. Ano sagot? Sige nga. Hindi, tanongin nyo kay Ma'am Yang. Wala nakakakilala sa akin dito. May nakakross pala sa akin dati. First time ko malaman yun ah. Ano sagot natin dyan? E? Simplify the expression. Nakikita ba dito yung mga comment? Hindi ko kilala si Ma'am. Hindi, tinignan ko, hindi ko kilala si Ma'am. Ano sagot? At least meron pala, nalaman ko may nagkakrush pala sa akin, no? Sorry daw sa commercial. Hindi ko kilala si Ma'am Yang. Hindi talaga, wala akong alam, no? Ganito.
Nangin nagiging brown. Let's answer this one. Nag-aral na tayo. Di yan malapitan dati. Dami nakawa. Talaga ba? Huwag sabihin, malalaman nila. Joke lang yan. Joke na lang yan ni Maming. Okay, let's answer this one. So, gagawin natin, tama, no? Aral na tayo. So, titignan natin dito sa choices, meron kang square root ng 3. Mga ganito, kung meron choices yung binibigay sa atin ng teacher natin, ima-maximize natin siya. So, meron ka ng square root ng 3. Ngayon, ang gagawin natin, meron ka ng hinala na ang hindi na pa-factor dito is yung 3. Tama ba? Ano to? Dito sa live. Baka kasi mapadaan ulit yung kaklase mo. Si ano? Wala sila ngayon eh. Magkaklase kasi yun talaga. Si Sir Chan at si Ma'am M. Wala sila ngayon eh. Minsan kasi may pasok sila ng gabi. Magkaklase talaga sa totoong buhay yun. Si Sir Chan at si Ma'am M. Ma'am May na siya ngayon. Mag-aagawan pa kayo. Huwag nang mag-aagawan ng kay Ma'am M. Jowa na yata ni Sir Chan yun. Okay, so, divide mo sa 3. Divide mo natin sa 2. Magiging 24. Ito naman magiging 12. Ito naman, okay, ito naman, 75. Dito ko na lang i-prime factor. Ito kasi 3 tsaka 25, no? Kapag nakakita na ako ng ganito, humihinto na ako. Kunyari, 27. 3 tsaka 9. Yung 48 naman is, ito yun, no? Para pala siyang 3 times 16, no? Okay. Hinto na tayo doon. Okay. Ngayon, kapag in-square root natin yung 27, pala daw. Ito ba? 27, square root ng 27, equal siya sa 3 times 9. Kasi itong 9, pwede natin siyang maging 3 times 3 squared. Makakalabas na to dito. Square root ng 3. Si ano yan? Si 27. 3 square root ng 3. And then si 48 naman, si 48 daw is equal to 3 times 16, no? Square root niyan. So magiging itong 16, yan ay 3 times 4 squared. So magiging 4 square root ng 3. Okay, ito yung si 48. 4 square root ng 3. Si 75 naman, square root daw ng 75 is parang 3 times 25. And then, magiging 5 square root ng 3. Plus 5 square root ng 3. So, pinagpare-pareho lang natin na square root ng 3 para mas madali na siya. Ito na lang. 4 plus 5 minus 3 magiging 6 square root of 3. Wala sa choices? Wala sa choices, no? Tama ba? Letter E, sagot natin. Uy, thank you po, Sir Zeno, sa pagbibigay ng rose. And, inaral ko na yung sayo ng yan, ice cream. Yan. Yung cone. Ganyan. Hindi ako sasayaw. Nasa ibang live kayo, mali. Inaral ko kanina yung sayo niyan. Huwag na. Hindi tayo magagawa. Tayo sasayaw. Thank you, no? Okay? Nasa ibang live kayo, mali. Nasa maling live kayo. Ice cream yummy. Thank you. Uy, Sir Sen, ang dami. Thank you, Meron din tayo sasayaw, no? Ibang live yun. Kay tatay na yun, no? Thank you po. Next. 6 square root of 3, letter E, sagot natin, Yung matanda. Okay, yung gagawin siya. Gusto ko yun si tatay. Nadadaan na kami sa live nun, Maganda tagto. Gusto ko yung mga ganong live, no?
Siguro magpapalit na ako ng live sa susunod. Sayaw-sayaw na lang din yung live natin. Ganun na lang gagawin nating live. Ayoko, parang nahirapan ako dito sa live natin. Amat ano? Ganun na lang lalagyan namin nating live. Sasayaw-sayaw na lang ako. Madali lang yun. Magagawa lang ako nyan din to. Ano ba yun? Paano ba yung live na ganun? Di ba parang nakaganon yan eh. Di ba parang ganyan? Sasayaw-sayaw. Ice cream yan. Ano answer kanina? Letter E. Wala din. Tawa ka ng tawa. Letter E ba yun? Ay, letter E. Kasi ang sagot natin is to. Ulitin natin naman, napabilis yata yung pag-explain. Itong 48 naging 4 square root ng 3. Si 75 naman is 5 square root ng 3. Tapos ito naman. So parang 4 square root ng 3 plus 5 square root ng 3 minus 3 square root ng 3. So, ito, dahil pare-pareho na sila ng isipin natin variable, 4 plus 5 magiging 9, plus minus 3 magiging 6 square root of 3. So, wala sa choice, gawin natin E. Hindi ako dancer dati, no? Nung hindi ko napasok eh. Yung entertainment, sige, sagot. So, yung mga ganong live, pag mga alas 2 ng umaga, ganun yung mga live, sa tatay. Ice cream yan. Ayan, patagtagin ko nga. Nakita ko sa kay Wais yun eh. Sinayaw ni Wais yun kanina eh. Ay, nandito sa cellphone kong isa. Teka. Sinayaw ko nga kanina eh, kaso patago lang. Hindi ko in-upload. Mamaya makita nyo. I have a friend that was gonna compete in Masters Olympia back when they had Masters Olympia. But ayan. Ito. 4/1 minus square root ng 2. Saan na yung kanina? Patugtugin ko dito. Tinago ko eh. Para ako lang yung makakapanood ng sayaw ko eh. Ito yun, di ba? Thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Hindi ko i-upload yan. Mapapanood niya. May reviews yan. Wait lang sir. Chat GPT ko pa. Ba't chat GPT? Anong gagawin dyan? Sayawin ko? Hindi, susunod na lang mag-upload tayo nun, Magpapalit na ako ng content. Snack time muna. Wag na kayo mag-stop ng snack time. Wala mag-CR. Patapos na eh. Okay, let's answer this one. Anong mga sagot? Wala ko nakikita nagsasagot Di ba, Minji? Okay, let's answer this one. Okay? So, dito pumapasok kanina yung malaki yung nga. Magpapalit na ako. Ganun na lang magiging natin. Magiging live natin. 1. Conjugate. Meaning ng conjugate is yung 1. Ito. Ang gagawin mo dyan, i-multiply mo sa 1 plus. Bakit ganyan? Bakit ganyan yung concept natin? Kung natatandaan nyo kasi, meron tayong concept ng A plus B times A minus B. Ang mangyayari dyan, magiging A squared minus B squared. Bakit? Ano naman kung magiging ganyan, sir? Kasi, ang mangyayari dyan, eto, i-square mo lang din. So, mawawala na yung ating radical. Yun kasi yung aim natin, mawala yung radical. No? Pag nawala na yung radical, edi solve na tayo, 'di ba? Kasi yun yung aim natin, mawala yung radical natin sa denominator. No? So, ang gagawin natin, kung ito negative, kailangan i-multiply mo siya sa positive. O kaya kung
kung positive naman yung given, gagawin mo naman siyang negative. Okay? So, dito sa case na to, naka-negative siya or naka-minus, gagawin mo plus. Diyan, ayun yung pumapasok yung conjugate, no? Conjugate. Conjugate. Bakit naman ganyan yung pag-multiply natin? Bakit pareho? Kasi nga, ito, yung nasa taas, numerator, pag dinivide mo sa denominator, parang 1 lang yan. Which is, okay lang naman na pag nagmumultiply tayo ng 1. Di ba? Kunyari, 7 times 1, 7 pa rin naman yun, di ba? So, parang ito, magmumultiply ka lang ng parang 1, so parang pareho lang yun. Okay? So, mangyayari doon, ito, i-multiply mo dyan, ano magiging sagot? 4 times 1, magiging 4. 4 times square root ng 2, magiging 4 square root ng 2. I-distribute ko lang kasi diniretso ko na. And then dito naman sa baba, ang mangyayari dyan kasi, tinan nyo, kapag ka-Finoil method natin yan, ito, mapupunta dyan, so, 1. Tapos ito naman, magiging plus square root ng 2. Ito naman, negative. Magiging negative square root ng 2. Tapos ito naman, negative 2 times positive square root of 2. Negative square root ng 2 times positive square root ng 2 magiging negative square root ng 4. No, so ito makakancel lang yon. Kaya ganun yung ginagawa natin. And then, naano ko na yung conjugate okay na yan. So, mangyayari doon, itong taas natin is 4 plus 4 square root ng 2 over 1. Ngayon, ito kasi nagiging perfect square na siya, no? So, pwede na natin siyang ilabas dyan. Ang magiging ano dyan is 2. And then 4 plus 4 square root ng 2 over 1 minus 2 magiging negative 1 yun. Itong negative, pwede mong igitna yan. So, magiging negative 4 plus 4 square root ng 2 over 1 lang pala siya, no? So, wala na yan. Tanggalin na natin. So, maraming form pwede natin isulat yan. Parang ganito. Okay, negative. Pwedeng dito. Or, pwede mo rin siyang i-distribute. Magiging negative 4 minus 4 square root ng 2. Tama ba? Nag-PM ako. Sige ma'am. Thank you. First time may magka-crush sa akin. Sagot natin letter. Wala sa choices letter E. Negative 4 minus 4 square root ng 2. PM reveal. Basahin nga natin yung PM ni ma'am. Ano ba PM ni ma'am? Okay. Nako ba, letter E sagot natin. Natin yung PM ni ma'am. I-upload ko sa TikTok ko, hindi pwede. Baka maano. Message ni ma'am. Inad ako. Ano yun ma'am? Nino? Wala, ayun lang. Inad lang ako. Ayun ang sabi nila. Hindi po. Hindi, negative lang kasi kailangan. Hindi yan absolute, no? Makukuha mo dito sa baba is negative, no? So ito, magkaiba sila. Hindi siya sagot, no? Kung tatanggalin kasi natin yung negative kanina dito, hindi pwede. Kailangan, it's either ilalabas mo lang siya ng paganyan or i-distribute mo kagaya nito. Okay? So, ang pinakasagot talaga natin is letter E dahil wala yan, no? So, dito naman nga, sa channel nga natin or sa profile natin is either, ano lang, kung wala sa choices, pwede naman nating ano lang, looking for study buddy, okay, sige po, yan, maghanap na po kayo dyan ng mga study buddy natin dyan sa comment section, no? Pwede naman dito yung ganyan, no? Mag-study buddy kayo, may message kayo, okay lang. Ang hindi lang pwede dito yung mga nag-aaway, no? Tsaka yung mga hindi magaganda ang mga ng mga sinasabi. Kagaya kanina, no? Meron tayong bill na kanina dyan, yung napapansin nyo ba? Yung nagtanong tungkol sa aso, bumubuka yung bibig ng aso. So, mga ganon, welcome dito lahat, no? Kahit anong course mo pa. Graduate kayo, okay lang yun sa akin. Ang hindi maganda dito, yung mga yung mga nanggugulo lang, no? This classroom nga, kaya nga, Talk Was Classroom ito is,
kailangan meron tayong matututunan dito and yung mga gustong matuto, yun yung wini-welcome natin dito, no? Pansinin nyo naman kahit anong oras na, no? Sana maaga. Sige, agahan natin. Magkakaroon tayo ng live, no? Meron tayong live bukas. Ayun yung pangako ko, basta meron tayong live. Basta usually gabi. Hapon, medyo alanganin ng hapon mo, mainit kasi. Dito sa kwarto ko, mainit sa hapon eh. So, gabi, yan usually. Okay? Maraming salamat everyone. Ayun yung last slide natin, no? Pinasadaan ko lang, bukas talaga promise, ano na tayo. Lesson na natin talaga is radical. Radical, ano daw? Ano ba yun? Ano lesson natin bukas? Relation, tsaka function. Pag nakadalawang live tayo bukas, relation, function, pati siguro, na muna, relation, function, basta kapag nabitin, nabitin ba kayo? Wala na, hindi ko na kaya kanina, no? Maraming salamat din Sir Sayan, thank you, ang dami mong gift ngayon sa akin, na maraming salamat, no? Sa lahat ng mga nag-like sa atin, mga nag-follow, nakita ko, no? Mga regular students natin, no? Tawag natin regular, lagi nandito, no? Yan, sila Ma'am G, sila Sir Pao, no? Sino pa ba mga nandito ngayon? Sir Sayan, no? Yan, yung mga lagi nandito, no? Lagi, every, kahit anong oras, no? Kala ko kanina walang manonood na, kaya, ano na lang yung ano natin, no? Live natin. Medyo madali pa nga itong nilagay natin, no? Yun, maraming salamat everyone. Tulog na tayo, no? Hindi pa ako matutulog. Antayin ko lang si mama. Kasi, alam sa pupunta yung mga malalakwatsa kasi sila, no? So, syempre, supportan ko yung nanay ko, no? Ito silang Boracay. Yan, may kasama. Ay, hindi. Si Mamiyeng. Si Mamiyeng mga lower year na yan, no? Kung paano ako nakilala mo, siguro ano na yan. Mga ahead ako ng mga ilang year dyan. Kung bakit na nakilala. First time may magkakala sa akin, no? First time. Maraming salamat everyone, ha? Harap na tayo ngayon. Wala tayong quote ngayon kasi wala na yung mata ko eh. Paubos na. Kilig siya. Hindi. Wala kasi nakakara sa akin, no? Ulo ko itong buhay, no? Kaya pag meron pala, masaya pala. Kaya pala feeling. I-stock muna. Hanapin ko mag-ano muna ako, no? Hindi, gagawa ko ng lesson natin. Tsaka meron kaming di ba nga, nag-MA pa ako, no? Kung ginagawa eh. No, so, yun, kailangan natin na ko pa yun, no? Aralin ko pa. Ang kaibigan ko pa naman is, nandyan lang din yun, kumadaan-daan. Bye guys, maraming salamat. Sir Pao, Ma'am G, everyone. Thank you, Sir Seno. Mga regular students, Ireg, and hindi tayo umabot dyan. Hindi kaya ng power sa atin maging scholar, hindi. Iba ako pumasok eh. Thank you. Ayun na tayo ng live, ha. Thank you.